Your people have no from living in confusion. When will we realize that neither heaven is at peace? When we live not in peace, if there's one more gift I'd ask of you, Lord, it would be peace here on earth. As gentle as your children's laughter all around, all around. Grant me serenity, grant me serenity. For the confusions now are mere reflections of what's within me. If there's one more gift, it would be peace here on earth. As gentle as your children's laughter all around, all around. Magandang umaga po sa ating lahat. Ang misa pong ito ay alay ng mga sumusunod na pamilya. Remolona and Valderamos family of Tayada City, Marlon and Desa Miguel of Qatar, Mary Ann, Marco and Kenneth Miguel of Taiwan, Mark Anthony Guño of Davao Oriental, Barrera family and La Chica family of Valenzuela City, Manalo family of Sariaya, Quezon, Magat family of Santa Mesa, Manila, Rowena Ramos and family of Las Piñas City, Lolita Punzalan and Marites Garcia of Pangasinan, Apiado family of Nagcarlan, Laguna, Tosok family of Cavite, Baleza and Nadonga family, Bibian and Atesio na nasa Riyadh, Bernadette Dudas na nasa Singapore, Agnelia de Ocampo na nasa France, Emily Perido na nasa Manila, Elma de Mapilis Contreras na nasa Hong Kong, at ni Philip Adi na nasa Dubai. At para rin po ito sa mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan na si Maritel Reprado. At idalangin din natin para sa agarang kagalingan sina Lolita Castillo, Romeo Antigua, Betty La Chica at ni Regina Abulencia. At gayon din naman, idalangin din natin ang mga kaluluwang nakahabig na sina Adriano Manalo, Anthony Barrera, Raimundo Panopio, Angel M. Jacob Jr., Melchor Quimignano, Fidela Manalo, Juan Lopez, Roberto Lopez, Eloyja Cuevas, Marshall Hernandez, at ni Edita Martinez. Sa ilang sandali lang po ay magsisimula na ang ating banal na misa. Maraming salamat po. Soul of Christ, sanctify me. Body of Christ, save me. Water from the side of Christ, wash
Passion of Christ, give me strength. Heal me, Jesus. Hide me in thy wounds that I may never leave thy side. From all the evil that surrounds me, defend me. And when the call of death arrives, bid me come to thee, that I may praise thee with thy saints forever. Heal me, Jesus. Hide me in thy wounds, that I may never leave thy side. From all the evil that surrounds me, defend me. All of death rise, let me come to thee, that I may praise thee with thy saints forever. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. This day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from have mercy on us, Jesus, bread of life. Take away the sins of the world. Have mercy on us. Jesus, cup of love. Take away the sins of the world. Have mercy on us. Jesus, Prince of Peace. Take away the sins of the world. Have mercy on us. Jesus, Lamb of God, who take away the sins of the
ng papuri, sapagkat ngayon ika'y pinili, isang bayan, isang isang Diyos, isang hari, bayan umawi ng papuri, bayan umawi ng papuri. Mula sa ilang ay tinawag ng Diyos, bayang laganap, inakit ng lubos, pagkat kailan may ipapabayaan, minamahal niyang kamay. Bayang umawi ng papuri, sapagkat ngayon ika'y pinili, isang bayan, isang libing, isang Diyos, isang hari, bayan umawi ng papuri, bayan umawi ng papuri. Panginoon aming manliligtas sa kaibig, siyang aming lakas, pagkat sumpan ay nangingin na minamahal niyang bayan. Bayan umawi ng papuri, sapagkat ngayon ay pinili, isang bayan, isang libing, isang Diyos, isang hari, bayan umawi ng papuri, bayan umawi ng papuri. Pasimulan po natin ang ating pagdiriwang sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo po ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga minamahal kong bayan ng Diyos, ang misa po natin ngayon sa kahuli-hulihang Biyernes ay patungkol po natin para po sa ating pong debosyon sa mahal na poong Jesus Nazareno at para gayon din po sa kaligtasan ng bawat isa sa ating sampu ng ating mga pamilya. Nawa ang ating pong na ito na inihanda ng Panginoon ay makapagdalang awa, pag-ibig at habag sa ating lahat upang tayo pong lahat na mga nakikiisa dito ay tunay na mabiyayaan ng pag-ibig, ng pag-asa at ng matibay na pananampalataya buhat sa ating Amang nasa langit. Gayon din po, pinatutungkol ko ang sakripisyo ng Santa Misang ito sa ating pong mga frontliners. Nawa ay patuloy sila bigyan ng katatagan, lakas ng pangangatawan at ipag-adyan ng Panginoon sa anumang banta ng panganib na maaari nilang harapin. Gayon din po sa inyo po sa loob ng inyong mga tahanan. Naway dalangin ko po sa Panginoon na kayo ay bigyan ng kasiyahan ang Panginoon, makilala ang inyong mga sarili at makilala at bigyang pagpapahalaga ang inyo pong angking mga misyon upang magkaroon ng kaganapan ang kalooban ng Panginoon sa ating pong mga lahat. Atin ho munang aminin ang ating nagawang pagkakasala upang tayo hong lahat ay maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Amin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa. At sa kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng tayo sa ating
patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Sa mga tao, kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong angking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Hesukristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa bisa ng iyong dakilang pag-ibig at pagmamahal sa iyong angkan, pinagingdapatin mo kaming lahat na makinabang sa biyaya ng kaligtasan na bunga ng iyong nagkatawang taong anak. Pakundangan sa kanyang sakripisyo, kami nawa ay tunghayan mong iyong mga anak. Ito'y aming hiling, alang-alang kay Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat at makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, tumindig ang isang pariseyong nagngangalang Gamaliel, tagapagturo ng kautusan, at iginagalang ng buong bayan. Iniutos niyang ilabas muna ang mga apostol, saka nagsalita. Mga kababayan, isipin ninyong mabuti ang gagawin sa mga taong ito. Hindi pa nagtatagal na lumitaw si Teudas, na nagpanggap na isang dakilang pinuno at nakaakit ng may 400 tagasunod. Ngunit nang mapatay siya, nagkawatak ang mga tauhan niya at nauwi sa wala ang kilusan. Pagkatapos, na taga Galilea, noong panahon ng pagpapatala, at nakaakit din ng maraming tauhan. Nang mapatay siya, nagkawatak-watak din ang tagasunod niya. Kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong pakialaman ang mga taong ito. Hayaan ninyo siya. Kung ang kanilang panukala o pagpupunyag ito'y mabibigo. Ngunit kung mula sa Diyos, hindi ninyo ito masasansala at lilitaw pang lumalaban kayo. Napahinuhod sila sa payo ni Gamaliel. Pasok na muli ang mga apostol, at pagkatapos ipapalo at pagbawalang mangaral sa pangalan ni Jesus, sila'y pinalaya. Galak na umalis ang mga apostol sa harap ng Sanhedrin, sapagkat minarapat ng Diyos na sila'y malagay sa kahihiyan. Araw-araw nagpupunta sila sa templo at sa mga tahanan, at do'y nagtuturo at nangangaral tungkol kay Jesus, ang Kristo, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, ang itutugon po, ang tanging aking mithiin, Panginooy maka. Tanglaw ko'y ang puon, aking kaligtasan, kaya walang takot ako kaninuman. Sa mga panganib, kanyang iingatan.
Kaya naman ako'y walang agam-agam, tugon po. Ang tanging aking mithi, Panginooy makapiling. Isang bagay lamang ang aking mithiin. Isang bagay itong sa puot ako'y lumagi sa banal na templo upang kagandahan niya'y mamasdan ko at yung patnubay niya ay mata mo. Tugon po. Ang tanging aking mithi, Panginooy makapiling. Ako'y nananalig na bago mamatay, masasaksihan ko ang iyong kabutihan na igagawad mo sa mga hinirang. Sa Panginoong Diyos, tayo'y magtiwala. Ating patatagin ang paniniwala. Tayo ay umasa sa kanyang kalinga. Tugon po. Ang tanging aking mithi, Panginooy makapiling. Magsitayo po ang lahat at ating salubungin ang mabuting balita ng Panginoon. Hallelujah, 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 Hallelujah. Ang tao ay nabubuhay sa salita ng may kapal, na pagkain kanyang bigay. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagbasa sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo po ang lahat at makinig sa amin. Noong panahong iyon, tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea na tinatawag ding lawa ng Tiberias. Sinundan siya ng napakaraming tao sapagkat nakita nila ang mga kababalaghang ginawa niya sa pagpapagaling sa mga may sakit. Umahon si Jesus sa burol kasama ang kanyang mga lagad at naupo roon. Malapit na noon ang pista ng Pasko ng mga Hudyo. Tumanaw si Jesus at nakita niyang dumarating ang napakaraming tao. Tinanong siya ni Felipe, "Saan tayo bibili ng tinapay upang makakain ang mga ito?" Sinabi niya ito para subukin si Felipe sapagkat alam ni Jesus ang kanyang gagawin. Sumagot si Felipe, "Kahit na po halagang 200 denaryong tinapay, ang bilhin ay hindi sasapat para makakain ng tika-kaunti ang mga tao." Sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, si Andres na kapatid ni Simon Pedro, "Mayroon po rito isang batang lalaki na may dalang 5 tinapay na sebada at 2 isda. Ngunit, gaano na ito sa ganyang karaming tao? Paupuin niyo sila," wika ni Jesus. Madamo sa lugar na iyon, umupo ang lahat, humigit kumulang sa 5,000 ang mga lalaki. Kinuha ni Jesus ang tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos, ay ipinamahagi sa mga tao. Gayon din ang ginawa niya sa isda. Binigyan ng lahat at nang makakain na sila, sinabi niya sa mga alagad, "Tipunin ninyo ang lumabis para hindi masayang.
Gayon nga ang ginawa nila at nakapuno sila ng 12 bakol. Nang makita ng mga tao ang kababalaghang ginawa ni Jesus, sinabi nila, tunay na ito ang propetang paririto sa sanglibutan. Nangalata ni Jesus na lalapit ang tao, uunin upang gawing hari. Kaya't muli siyang umalis ng mag-isa patungo sa kaburulan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Yesukristo. Magsiupo po ang lahat at makinig sa homilya. Magandang umaga po sa ating pong lahat. Sa inyo pong mga nasa bahay o kung saan man po kayo sa panig ng mundo, magandang umaga po. Maaring magandang gabi o maaring magandang tanghali po sa inyo pong kinalulugaran sa oras pong ito. Dito po sa ating pong bansa sa Pilipinas, ngayon po ay nasa alas 6 po pasado ng umaga ang ating pong oras dito. Bueno, magkaganon-ganon pa man, anumang araw, anumang oras, kung nasa saan ka, ikaw po ay pinagpala ng Panginoon. Pakisabi sa iyong sarili, ako ay pinagpala ng Panginoon. Yan. Kung meron kang katabi, sabi mo rin sa katabi mo, ikaw din ay pinagpala ng Panginoon. No? Ang ganda lagi ng pagbati ng Panginoon sa atin. Sumainyo ang kapayapaan. Sumainyo ang pagpapala. No? Sapagkat ganyan lagi ang nais ng Panginoon makuha ng bawat isa na kanyang mga anak. Kaya nga, kahapon may nagtanong sa akin, Father, lahat ba mahal ng Diyos? Opo, lahat tayo mahal ng Diyos. Kahit ikaw ay mayaman, mahirap, may natapos, walang natapos, ikaw ay may kapangyarihan o walang kapangyarihan, ikaw ay normal o ikaw ay may kakulangan, lahat tayo pantay-pantay, no? Pantay-pantay tayo sa paningin ng Diyos. At isang magandang ebidensya ang pagturing ng Panginoon sa bawat isa sa atin, lalo tigit sa lahat sa biyaya ng Ebanghelyo na ating pong napakinggan ngayon. Kung gaano ipinakita ng Panginoon ang kanyang habag at awa dun sa mga tao, no, na uhaw. No? Uhaw ang napakaraming tao ng oras na yun upang makakinig ng salita galing sa langit. No? At ang makapagbibigay lamang nito ay walang iba kung hindi ang mismong galing sa langit. Yan ay ang ating Panginoong Jesus. Kaya nga, nung mga oras na yun na siya'y nangangaral sa libu-libong mga tao, ang una, no, na damdamin ng Panginoon ay ang kanyang pagkahabag. Nahabag siya. At sa punang kanyang pagkahabag, natuwa ho siya. Alam niyo kung bakit? Sapagkat kahit ang tao nung unang panahon pa'y makamundo na, patuloy pa rin silang naghahangad ng mga bagay na makalangit dito sa lupa. Kaya nga, nakita ng Panginoon ang damdamin nito ng napakaraming tao. Kaya ito ang kanyang tinignan. Hindi ang kanilang pagkakasala, kung hindi ang kauhawan ng mga tao na magkaroon ng aral galing sa langit. Kaya nga, kahit ang oras na ito'y magdadapit hapon na, hindi sinayang ng Panginoon ang kanyang oras na turuan ang mga tao nung unang panahon na iyon. Kaya nga, pagkatapos maturuan, hindi pa doon natapos ang awa ng Diyos. Siya pa rin po ay nagpatuloy na maawa sa tao. Maghagabi na, no? Maghahapon na nung panahong yun, walang makakain. No? Lumapit nung isang alagad, Panginoon, kahit 200 denaryo pong pagkain ay hindi po sasapot para mapakain po ng tagkakaunti. Anong ginawa ng Panginoon? Dahil sa kanyang pagmamahal, dahil sa kanyang banal na habag at awa, ginawa niya ang isang napakagandang bagay. Ito ay ang padamihin ang tinapay at ang isda. 5 tinapay at 2 isda.
ang tangay-tangay at bitbit-bitbit ng isang bata noong panahong iyon. At ang ginawa ng Panginoon, tumingala sa langit, siya'y nagdasal. Humingi ng awa sa Ama, Ama, ikaw na po ang bahala sa mga pagkain ito. Hindi nakalimot ng Panginoong Hesus na magdasal sa Ama upang humingi ng tulong. Doon pa lamang ipinakita ng Panginoong Hesus na may kapangyarihan ng Ama na gumawa ng himala para sa napakaraming tao at para po sa kapakanan ng nakararami. Kaya nga nung panahong iyon, tumingala ang Panginoong Hesus, nagdasal, at sa awa at biyaya ng Panginoon, ang 5 tinapay at 2 isda ay nakapagpakain. Ang count po noon, 5,000 lalaki lamang po. Hindi pa po kasama ang mga kababaihan, hindi pa rin po kasama ang mga bata nung panahong yun. Kaya nga, that is more than 5,000 people ang napakain ng Panginoon ng araw na ito o nung araw na yun. Kaya nga, kung titignan po natin, kung titignan po natin ang pangyayaring ito sa Ebanghelyong ating napakinggan ngayon, tunay na walang pinipiling oras at panahon. Walang pinipiling tao ang Panginoon kapag siya'y naawa at nahabag. Ang awa at habag ng Panginoon ay lagi niyang ipinapakita depende sa kauhawan ng tao na siya ay gustong makasama sa kanyang buhay. Sapagkat nung oras na yun, uhawang tao sa awa at tulong makalangit sa biyaya ng Diyos, sapagkat matagal na silang nag-iintay ng propetang magsasalba sa kanila tungo sa kaligtasan at sa buhay na walang hanggan. Kaya nga, nakita ng mga taong ito na si Jesus ang kanilang kinakailangan. Si Jesus ang matagal na kanilang hinihintay na magiging hari. Pero, sa kabilang bandang ito, hindi mapipigilan ang pag-akap ng Panginoong Hesus sa kanyang misyon na tubusin ang tao sa pagkakasala. Kaya umiwas siya sa anumang po pwedeng mangyari sa kanya kasi inuudyukan siya maging hari ng mga taong yun. Pero, ano po ang kagandahan ngayong umagang ito na dapat nating pagnilayan? Mga kapatid, kayo po ay hinihikayat. Tayo pong lahat ay hinihikayat ng ating ebanghelyo ngayon na unahin naman natin ngayon na ipakita sa Panginoon na higit natin siyang kailangan. Maraming panahon sa buhay ho natin ang dumaan at naglipas na ang pinapahalaga natin ang sarili natin. Humihingi tayo ng lakas, gumagawa tayo, nagtatagumpay tayo sa pag-aakalang ang lahat ng ito'y bunga ng ating sarili. Sariling katalinuhan, sariling talento, sariling kakayanan, sariling kasayayan, sarili. Pero nakalimutan natin na ikaw pala ay ikaw at ako pala ay ako dahil may awa ang Diyos. Kaya nga ngayon po, especially sa panahon natin ngayon, no? Sa panahon po natin ngayon, talikuran muna natin ang ating sarili. And tayo po ay magbalik loob sa Panginoon. Kung ipapakita ng mundo na ang kailangan natin ay ang Diyos, hindi magdadalawang isip ang Panginoon at ang Amang nasa langit na maawa sa atin. At kapag ang Panginoon ay naawa sa atin, sa isang pitik lang po ng kanyang kamay, mawawala ang sakit na ito. Gagaling ang lahat ng mga may karamdaman. Ipinakita na ng Diyos sa dami na pong naapektuhan, sa dami na pong mga namatay, sa dami na pong nag-uwis ng buhay, sa dami na pong naghihirap at nagsasakripisyo. Pinubunyag na ng Panginoon kahit po sa pinakapangit na pangyayari ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang kadakilaan. Ngunit sa kabilang bahagi nito, ang tao'y nagwawalang ibo at nagwawalang bahala. Mga kapatid, ang panahon po natin ngayon
ay panahon na kung saan ang Panginoon po ay hayagan na pong nagpapakilala ng kanyang wagas at di matatawarang kapangyarihan. Huwag na po nating dagdagan ang galit ng Panginoon sa mundo at sa ating pong mga tao. Kung hindi, ang panahon na ito'y gamitin mo natin upang tayo po'y magsama-samang magkapit kamay, magkapit bisig na hingin sa Diyos muli ang kanyang banal na habag at awa. At kagaya ng pagpapadami niya sa tinapay at sa isda, muli niyang panunumbaliking padamihin ang kanyang pasensya, ang kanyang pangunawa, ang kanyang pagmamalasakit. Bagamat ito po'y hindi nabawasan at hindi ito nagkulang kailanman, lamang dadagdagan pa ng Panginoon Diyos ang kanyang pangunawa, malasakit at pag-ibig at awa sa tao, sa atin po. Kaya nga po, mga kapatid, ang panahong ito na kung saan kinakailangan natin pong higit na padamihin ang ating mga gawang mabuti upang kagaya ng Panginoon at kagaya ng mga taong saksi at kabahagi ng pagpaparami ng mga tinapay na ito at isda. Gayon din po, tayo'y tunay na maging kabahagi ng pagpapala at himala na ito ng Diyos. Ikaw at ako, tayo po'y makagagawa ng himala. Tayo po ay isang malaking himala. Ang pagbabago ng ating pong sarili ay tunay na isang malaking himala. Himala na hindi lang po ikaw ang makikinabang. Ito'y himala na pakikinabangan hindi lamang po ng ating bansa, kung hindi po ng buong mundo. Alam niyo po, kung tutuusin, napakabuti pa rin ng Diyos sapagkat hindi po niya pinababayaan mawalang saysay ang pangyayaring ito. Marami po ang natuto, ngunit mas marami pa rin po ang hindi natututo. Kaya nga po, sa Santa Misang ito, ang aking pong pinapanalangin, kagaya ng himala ng pagpaparami, dumami rin nawa po sana ang higit na matuto sa aral ng pangyayaring ito sa buhay mo at sa buhay ko. Amen. Tumayo po ang lahat at ating pong ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasa Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesus Kristong iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, ipinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay at inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli. Umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulat paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa kabanal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na mag-uli ng mga matay na tao, at sa buhay. sa himala ng pagpapakain ng 5,000 tao, ipinakita sa atin ng ating Panginoon na ibibigay ng Ama ang lahat ng ating mga pangangailangan. Hilingin natin sa Kanya ang lahat ng mabubuting bagay na may pagkakaloob niya sa atin. Ang ating pong itutugon sa bawat panalangin, Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng simbahan naway magpakita ng katulad na pagkahabag na ipinamalas ni Jesus upang pakanin ang mga taong nagugutom. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang mga Kristiyano naway tularan ang ginawa ng batang nagbahagi ng kanyang pagkain at magbahagi rin ng anumang maaaring makatulong sa mga nangangailangan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit naway makatanggap ng tulong para sa kanilang katawan at kaluluwa.
mula sa mga nangangalaga sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumaong mahal natin sa buhay, naway makasalo sa walang hanggang piging sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ating pong katahimikan, pagdasal po natin ang ating mga pansariling mga hangarin at mga intensyon. Mapagmahal na Ama, dinggin mo ang mga panalangin ng iyong bayang nagtitipon upang mag-alay at tanggapin ang handog na walang pagmamahal. Ang iyong anak na nabubuhay at naghahari, magpas sa walang hanggan. Amen. Manalangin kayo, mga kapatid, upang itong ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain Sa iyo, sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. manalangin tayo, Ama naming makapangyarihan, sa bisa ng iyong kagandahan loob, pinakindapan mo kami makinabang. Sa alay mong tampo, tanggapin mo rin po ang malinis na handog ng aming isip, ng aming puso, ng aming pong buong pagkatao, bilang isang malinis na paghahain ng aming pagpapasalamat at paghingi ng tawad. Ito'y aming hiling, alang-alang kay Kristo, aming Panginoon. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumainit. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Natin ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayon pinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumupos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahain ganap mong kinalulugdan. Ito rin ang nilulungati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay inihain sa iyo upang kami matubos. Siyang dambana at paring naghahandog, siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesus Kristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinuha kaniyang tinapay, pinasalamatan kaniya, binaghati-hati niya ito, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Panginoon ko Ito ang at aking Diyos ko. katawan na inihahandog para sa inyo. Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Inabot ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Panginoon ko at Diyos ko. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo yung mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami ng pag-ibig kay San Francisco, ang Papa ng Roma, Josebaldo, ang Patriarka ng Brazil, Joseph na aming Obispo, at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin naman ang aming mga kapatid na nahimlay nang may pag-asang sila po'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo po at paging dapatin kaming lahat makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos. Kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Amen. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos, tulo ni Jesus na Panginoon natin ng Diyos, sa inyong pong mga tahanan, awitin po natin ang Ama namin.
Kristo, sinabi mo po sa iyong mga alagad, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo, tunghayan mo po ang aming pananampalataya at huwag po ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon po sa ikasisiyan ng iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Panginoon ay lagi nawa pong sumainyo. At sumainyo rin. Magbatian po tayo at magangad ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you po. Peace be with you po. Peace be with you. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Maawa ka sa amin, Cordero ng Diyos, maawa ka. Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos, na siyang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayong lahat na tinawag sa kanyang banal na piling. Panginoon, hindi ako parapat. Dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Il Signore mi rende uno strumento della vostra pace. Dove ci è odio, lascialo seminare l'amore. Where there is hatred, let me sow love.
Panalangin para sa Nuestro Padre Jesus Nazareno. Katamis-tamis ang Jesus Nazareno, Diyos at manunubos ko, na naglalakbay sa kalbaryong pasan-pasan mo ang krus na pagpapakuan sa iyo. Akong abang makasalanan na naging dahilan ng iyong di masayod na hirap ay nagpupuri sa iyo at nagpapasalamat na bilang maamong kordero ay buong hinahong tinanggap mo sa ibabaw ng iyong balikat ang kahoy ng iyong kamatayan upang doon mawakasan ang aking mga kasalanan at ng sandaigdigan. Patawarin mo ako, o butihing Jesus. Inaamin ko ang aking mga sala at ako'y nananalig na dahil sa kabutihan mong walang kahulilip ay hugasan mo ng iyong dugo. Iniibig kita ng higit sa lahat ng bagay. Ipinapangako na ako'y magiging matapat hanggang sa oras ng aking kamatayan. Patnubayan mo ako, Diyos ko, ng iyong biyaya at hatid mo ako sa landas ng iyong mga utos. Diyan sa iyong langit na kaharian, Sienowa. Horacio Emperata, makapangyarihan at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa madami at kumikitil na mga buhay. Tingnan mo ang mga dalubhasang naasang na tumuklas ng mga lunas at upang ihinto ang paglaganap nito. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit, upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng tunay at malasakit. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamtin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong ng lahat. Pukawin mo sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan na sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, Ipanalangin mo San kami. Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo San kami. Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo San kami. Pedro Calungsod. Ipanalangin mo kami. Manalangin tayo. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa bisa ng aming pinagsaluhan, ang katawan at dugo ng iyong anak na si Jesus, pagindapatin mo kami ng katatagan at kaligtasan ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Amen. Tapos na ang pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Alleluia, Alleluia. Humayo di hayag at ating ibunyag, pagliligtas ng Diyos na sa krus ni Jesus, ang siyang sa mundo